Alright. Kumusta? Anong nangyari? Tape, wala nang pambayad sa talents. Isa daw ang Dabarkads ang magpapatunay nito na totoo daw. Agay. Ang video na to hatin natin kay Artist Life Update. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, isubscribe nyo na po si Artist Life Update. Totoo kaya to? Ayan. Ano kaya ito? Ayun, bago ang lahat, iniimbitahan ko po kayong i-subscribe ang ating channel. Baka naman, pag-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-a-upload. Ayun guys, sabay-sabay natin panoorin ang palabas na to, ang video na to. Atin natin kay Artist Life. Wala na pang patubig-tubig pa. Pasok! Ako dun po sa ating proper topic for today's video ay nais ko po muna na linawin sa inyo dahil eto na nga, meron po kasing lumabas na isang news dito po sa isang ProTape Facebook page na naglabas po siya ng ganitong photos na nagpapakita na nag-number 1 noong November 22, 2023 Wednesday sa National Urban Notam Aggregate Itbulaga GMA got 4.0 while ang EAT number 1 pa rin pero 4.1. Pero base po sa inilabas ng NUTAM and AGB Nielsen, naglalabas po sila ng EAT got 4.1 while generic Bulaga got 3.9. So ang ginawa nila is tinagdagan nila ng puntos para nga naman kakaunti lang ang lamang ng EAT dito po sa Bulaga. Kaya naman talagang itinatama lang natin yung fake news na yan. Huwag tayo basta-basta maniniwala doon po sa inilalabas unless otherwise maglabas po sila ng mga resibo. And this time, eto na nga, pag-uusapan po natin na hanggang sa ngayon po pala ay meron pa rin palang mga unpaid businesses or television and production exponents sa ilan sa mga legit Dabarkads na nakasama nila noon. Ito pong isang legit Dabarkads na to is halos ayaw niya na pong pag-usapan pa yung issue na ito ng hindi pagbabayad ng tape. Masayang buhay, everyone! To all busy working parents and stay-at-home moms. Doon sa kanila pong mga talents. At nilinaw din niya na wala daw di umanong kinalaman ang magkapatid or si Bullet Halusos dahil kaibigan niya ito. May kinalaman nata yan. Pero malabas na mga intriga, parang tila baga ito po ay isang manifestasyon na talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin po settled yung mga problema po na kinaharap di umano ng Tape Incorporated. So narito po ang ilan sa mga interviews, no? May interview po kasi siyang naganap kay Miss Aiko Melendez na isa lang siya sa mga nag-i-interview at pinayagan nitong legit Dabarkads na ito na ma-interview siya ng personal. At marami po siyang mga revelation. Una sa mga revelation nga nito, yung si legit Dabarkads Anjo Iliana, sinabi niya na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap ng kanyang kapatid na si Mr. Jomari Iliana dahil po sa isang issue kung saan nung siya po ay tumatakbo bilang isang politician dito po sa bayan ng Parañaque ay tila baga si Mr. Jomari Iliana daw di umano ay ibinulsa yung kanyang fund na bagay na pinag-awayan po ni ito pong si Mr. Anjo Iliana and Mr. Jomari Iliana. Pero isa rin sa mga natanong ni Miss Aiko Melendez dito kay Anjo patungkol sa issue ng mga unpaid salaries niya from tape hosting Itbulaga. Actor-comedian Anjo Iliana revealed that he also has unpaid salaries from Television and Production Exponent Incorporated for hosting noontime show Itbulaga. Sa report po ng Filipino Star ngayon, sinabi ni Anjo na may mga unpaid salaries approximately cover 5 to 7 months that he doesn't want to give the exact figures. Ayaw niya pong ibigay yung exactong figures. And sabi niya, he said that even his family, like the mother of his children, Jackie, doesn't believe that he's working for the noontime show without compensation. So, pati po yung asawa niya, pinaghihinalaan siya na bakit daw nagtatrabaho siya sa isang noontime program na wala siyang sinesweldo. Anyway, sabi nga na daw ni Jackie, kaibigan daw ko si Bullet, former Zamboanga del Norte Congressman
Romeo Losos, sabi ko hindi ko alam kung may alam si Bulat dyan. Pero sabi ko, total sa inyo naman na pupunta yung sisingilin ko, okay lang. Pero sinasabi ko sa'yo, walang gumagawa niyan sa tape na nagsusumbong ako kahit kanino, sabi ni Mr. Anjo. According to Jackie, Losos said to her that he will check on the matter why tape has not given the salary. The actor comedian also confirmed what former Senate President Vicente Tito Soto said in his interview that they have not received the pay but the value-added tax was already deducted. Ito po yung sinasabi ni Tito Sen noon na talagang nakita po nila sa record or dun po sa deduction na na-deduct na yung VAT. Pero wala pa namang sweldo. Sabi sa akin ng asawa, sabi raw ng asawa ni Mr. Anjo, nagalit na naman. Sabi ni Bullet, nakalagay doon, bayad ka na. Ba't na nga sabi ng kanyang wife. Anyway, di syempre, sinungaling na naman ako. This is precisely yung sinasabi ni Tito Sen na bakit BIR declared na yung VAT, ibig sabihin bayad na. Kung hindi lumabas yung sinabi ni Tito Sen at paring Vic, walang maniniwala sa akin na may utang pa sa akin, sabi niya. And he also said that he received part of his salary when the pandemic hit, but the tape ended to pay him when he accepted a show from Net25. So talagang masasabi mong ang dami po pala talaga na mga unpaid businesses pa ito pending. At hanggang sa ngayon, hindi pa rin po sa mga interview po ni Mr. Angeliana, sinasabi niya na as of the moment ay wala pa rin pong binabayad sa kanya. So, dahil dyan, kayo na bayaran nyo na po ang humusga. Ito na nga po, no, magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa ating last update. Ng isang komento mula kay Alila Flower, mas maganda yata na si Miss Atasha ang maging kapare sa sitcom ni Bossing. Correct. Di naman Gandang idea yan. Ang problema dahil marunong naman si Atasha magtagalog at saka may script namang babasahin niya. Alam mo, Alila, magandang suggestion yan. Isa rin ako sa fan niya. Gusto ko rin siyang masama sa sitcom ni Bossing. Ay, tuloy na natin. Give her a chance to shine, lalo na sa pagsasalita ng Tagalog. Kasi gusto po ng maraming mga followers ng EAT at ni Bossing na sana raw isama si Atasha Mulak bilang isa sa mga stars dito po sa kanyang gagawing mga sitcom sa TV5 under MZ Production na pagmamayari ni Bossing Vic Soto. Pero as far as I know, is e-ere na po ang parang mana-mana yun if I'm not kailan mistaken. Kaya ito, no? And then meron po silang gagawin ni Miss Ma Salvador na bagong sitcom po siya na parang ito po ay school bukol, parang Manuel Ponce said, dapat talaga Miss Darreds layasan na ni Bossing yung GMA kasi yung ibang solid Bossing Big followers, ito tutok pa rin sa GMA dahil nga yung sitcom ni Bossing nandun pa. Antay-antay lang mga Dabarkads kasi hanggang this year lang ata yan, hanggang December. By next year, wala na siguro yan sa TV5. GMA yung sitcom ni Bossing. Antay-antay lang. Kaya kapag umalis na si Bossing Big sa GMA at lumipat na sa TV5, mahahakot din ni Bossing yung viewers at followers niya papunta sa TV5. Totoo po yun, ano? Kasi marami na rin talaga from Kapuso to Kapatid Network. So mangyayari talaga at mangyayari yan. For how many years na rin kasi na part ng showbiz si Bossing, talagang na-create niya na yung kanyang fanbase. Sabi ni Cheryl Bronyola, sabi na nag-break na nangyari umpisa nung nakita ko doon na di nasuot ni Miles Ocampo. Isa din yan Samantalong nung okay trending din yan. Laging suot ni Miles Ocampo, nakakasad talagang nangyari. Masyado ko nasaktan. Actually, marami nasaktan kasi parang parang nakikita lang natin si Miles lagi siya nakangiti pero may pinagdadaanan pala siya ng malubha At dito rin kinumpirma rin ni Elijah na talagang break na po sila ni Miss Miles Ocampo sa kanyang latest interview. At ang isa sa pinaghihinalaan nga si Miss Andrea Brillantes na naman. Ay. Katotohanan. Yan na naman yung babae na yan. Mr. Elijah Canlas said na isa sa mga major reason ng kanilang paghihiwalay is due to the conflict of the schedules. Third party. Pero para sa akin, parang napakababaw na dahilan yun para mag-break kayo. Pero kung nagustuhan mo... Ayan, ang ganda-ganda ni Artist Life Update. Hello.
Yun, huwag natin kalimutan lang channel ni Arthur Live Update. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At pasingit na rin tayo sa ating channel, Beka naman. Paki-hit like at pahit na rin sa ating paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. And guys, hanggang dito na lang. Sana po ay may nakuha kayong updates. Wala na pambayad yan kasi. Ayun, tape bulagta, wala pambayad. Labas na pera. Ayan, hanggang sa muli ang Call TV ang inyong lingkod. Bye bye. Mag-ingat po kayo lagi dyan at mabuhay po kayo.